Ang i-share ko ngayon sa inyo mga lodi at mga angkol ay ang isang lamang lupa o root crops na bago sa aking paningin noong napadaan ako sa may Dalton Pass o kilala sa karamihan na Zigzag Road of Santa Fe sa may Nueva Vizcaya. Curious lang ako sa aking nakita na tilabagang kakaibang variety ng kamuting baging o sweet potato. Tatapwat ng tanungin ko ang nagtitinda nito ay yakon umano ang tawag sa naturang root crops. Halina't ating pag-uusapan. Shoutout nga pala kay Wing Sabi Channel. Kumusta na po? Ano nga ba ang yakon? Ang yakon ay isang pangmatagalang halaman sa mga katutubong Andes. Ang Andes ay tumutukoy sa mga katutubong naninirahan sa rehiyon ng bundok Andean o Andin ng South America. Ang yakon ay kabilang sa pamilya ng sunflower na may lamang ugat o root crops na kahawig ng kamuting baging o sweet potato. Shout out nga pala kay Diding Vlog na nasa ibayong dagat sa kasalukuyan. Kumusta na dun niya? Ingat kayo dyan sa Middle East palagi. Ang susunod nating pag-uusapan ay ang mga katangian ng yakon. Ang yakon ay maaaring lumaki hanggang 8 talampakan. Depende sa kondisyon ng lupa kung saan ito itinanim o tumubo. Parehong nakakain ang dahon at ang laman nito. At mayroong tan skin na malutong at makatas na laman at ang lasa nito ay tulad ng pinaghahalong mansanas, peras at pakwan. Shout out nga pala kina Sir Idol Sanong Bujulano at Idol Kabansa Channel. Kumusta na po kayo mga sir? Ang mga sumusunod naman ay ang mga benepisyo ng halamang yakon. Ang fructans ay ang pangunahing carbohydrates nito na hindi natutunaw ng ating katawan at namamalagi ito sa ating large intestine upang suportaan ang kalusugan ng kapaki-pakinabang ng mga bakterya sa bitoka. Ginagamit din ang yakon bilang natural na syrup para naman sa benepisyo ng mga taong may diabetes. At nakatutulong din ito upang maiwasan ang fat build-up sa ating atay. Ang yakon ay ginagamit din bilang sangkap sa pagluluto. Ang laman nito ay maaaring kainin ng hilaw. Maaari din itong hiwain at idagdag sa salad. At ginagawa din itong syrup upang magamit bilang pampatamis sa pagkain o inumin. Ang halamang ito ay nabubuhay sa warm low frost na lugar at mas angkop nito sa medyo tuyong lupa. Pinaani naman ito pagkatapos mamatay ang mga tangkay at kadalasan sa taglagas. At pagkatapos ito ma-harvest ay iniimbak naman ito sa katamtamang antas ng temperatura. May nagtatanong kung saang kategorya napasama ang yakon. Ang yakon ba ay gulay o prutas? Ang halamang ito ay tinuturing bilang gulay na ugat kahit na ang lasa nito ay matamis. Kaya madalas itong inihahambing sa prutas. Ito ay isang tuberous na ugat katulad ng isang kamuting baging na tumutubo sa ilalim ng lupa. Ang tamis nito ay nagmumula sa inulin o inulin na isang prebiotic fiber. Tinatawag din itong sa English na Peruvian ground apple at Bolivian sunroot o yakon strawberry. Ito lamang po ang aking maibahaging impormasyon tungkol sa halamang yakon. Sana po ay inyong naibigan at ituring na dagdag kaalaman ang mga detalyeng aking inilaan patungkol sa nasabing halaman. Kung nais nyo naman na ganitong uri ng video, ay isubscribe lamang po ang aking YouTube channel at antabayanan ang mga susunod pang video na aking ilalaan. Maraming salamat po. God bless you all.